Naranasan mo na bang mapatingin sa pamasahe mo sa jeep, sa resibo ng binili mo, o kahit sa home screen ng cellphone mo, at paulit-ulit mong makita ang iisang numero? Parang kinikindatan ka ng universo, hindi ba? Isipin mo kung hindi lang basta pagkakataon ang mga numerong yan, kundi mga sagradong palatandaan na umaakay sa'yo patungo sa kasaganahan ngayong Mayo. Sa video natin ngayon, ibubunyag natin ang 5 makapangyarihang swerte na numero na nakaugat sa karunungan ng Budismo. Mga numerong, kapag napansin mo, maaaring baguhin ang iyong pananaw at magbukas ng hindi inaasahang mga oportunidad. Kung matagal mo nang ipinagdarasal ang pinansyal na tagumpay, o simpleng naghahanap ka lang ng dagdag na swerte sa buhay mo, makinig kang mabuti. Dahil maaaring ito na ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Marahil napansin mo na rin kung paanong ang mga pamilyang Pilipino ay nagsisindi ng kandila o bumubulong ng panalangin tuwing dumadaan sa mahirap na yugto ng buhay. Baka naramdaman mo na rin ang tahimik na paghila sa puso mo. Yung pakiramdam na parang may senyas kang hinihintay mula sa langit. Isang pahiwatig na magiging maayos din ang lahat. Sa Pilipinas, mahalaga sa atin ang ganitong mga sandali ng synchronicity. Makita ang parehong numero sa ruta ng jeep, sa resibo ng tindahan, o sa orasan habang hawak mo ang rosaryo sa umaga. Hindi ito basta pagkakatugma lang. Maaari itong maging banayad na tulak ng enerhiya ng universo, nagsasabing, pansin mo ito. Ngayon, pagsasamahin natin ang pananampalatayang Pilipino at sinaunang karunungan ng Budismo upang tuklasin ang 5 swerte na numero na may pinakamalakas na posibilidad na lumitaw ngayong Mayo. Isipin mong naglalakad ka sa masikip na mga eskinita ng Divisoria, puno ng iniisip, mga bayarin, dasal para sa dagdag na kita. Bigla mong mapansin ang bayarin na eksaktong 8 pesos o makita ang 3 sa timer habang pinakukuluan mo ang tubig para sa kape. Imbes na balewalain, titigil ka saglit at maririnig mong pabulong ang puso mo, ito na ang senyas ko. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit espesyal ang enerhiya ng mga numerong ito, paano sila konektado sa mahahalagang aral ng Budismo, at bakit ang Mayo 2025 ay napaka-espesyal para sa mga ganitong synchronicities. Magbabahagi rin tayo ng mga totoong kwento ng mga Pilipino, mga OFW, driver ng jeep, estudyante, na nakakita ng mga numerong ito at nakaranas ng hindi inaasahang mga biyaya. Sa huli, malalaman mo kung paano mapapansin ang mga palatandaang ito at tanggapin ang kanilang gabay sa iyong araw-araw na buhay. Handa ka na bang tuklasin kung aling 5 numero ang maaaring magsindi ng ilaw patungo sa kasaganahan ngayong Mayo? Tara, simulan na natin. Pag-unawa sa Buddhist numerology at ang natatanging enerhiya ng Mayo. Sa puso ng tradisyong Budista, ang mga numero ay hindi basta simbolo lang sa papel. Ito'y buhay ng mga panginginig ng enerhiya na may kasamang layunin at pagninilay. Ang numerolohiya sa Budismo ay nag-ugat mula sa sinaunang kaugalian ng pagmamasid kung paano ang ilang partikular na numero ay tumutugma sa mga espiritual na aral. Ang 3 hiyas, Buddha, Dharma, Sangha, ang 5 alituntunin ng moralidad at ang 8 landas ng paliwanag. Ang bawat bilang na ito ay sumasalamin sa mga aral ng balanse, etika at paggising. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang mga numerong ito sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi ito basta glitch lang, kundi mga senyas na dapat tayong huminto, magnilay, at muling ayusin ang ating mga intensyon. Ngayon, bakit espesyal ang Mayo 2025 para sa ganitong mga synchronicity? Sa maraming komunidad sa Pilipinas, ang Mayo ay panahon ng pagdiriwang at debosyon. Ito ang buwan ng Flores de Mayo, kung saan ang mga pamilya ay nagsasama-sama upang parangalan si Birheng Maria sa pamamagitan ng bulaklak, awit, at taimtim na panalangin. Sa kalendaryong Budista, ang huling bahagi ng Abril hanggang Mayo ay kadalasang tumatapat sa Vesak o Buddha Day, isang mahalagang okasyon kung saan ginugunita ang kapanganakan, kaliwanagan, at pagpanaw ng Buddha. Sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila at Baguio, maraming templong Budista ang nagsasagawa ng mga prosesyong may kandila, mga dasal na paawit,
at mga sabayang alay na bumabalot sa paligid ng malalim na pagkakaisa at espiritual na bukas palad. Ang pagsasanib ng debosyonal na kultura ng mga Pilipino at ng mga pagdiriwang ng Budismo ay lumilikha ng kakaibang enerhiya tuwing Mayo. Isipin mong naglalakad ka sa mataong palengke ng Divisoria. May nagbebenta ng mga garlandang sampagita. May mongheng nagdarasal sa maliit na templo malapit sa simbahan ng Quiapo. At mga jeepney na may banderang may panalangin Budista. Sa ganitong kapaligiran, ang puso't isipan mo ay likas ng sensitibo sa mga senyas ng universo. Kaya't kapag biglang lumitaw ang isang numero sa LED billboard, sa sukli ng cashier, o sa karatula ng isang tindero, dala nito ang pinagsamang lakas ng pananalig ng mga Pilipino at ng sinaunang panginginig ng numerolohiya ng Budismo. Ang pagbibigay halaga sa mga kahulugang ito, ang debosyong nakaugat sa kulturang Pilipino at ang malalim na aral ng mga bilang sa Budismo ay naghahanda sa atin na mapansin at tanggapin ang pagdating ng mga swerte na numero. Sa halip na ituring itong aksidente lang, natututo tayong yakapin ito bilang paanyaya. Sandaling huminga ng malalim, magtakda ng layunin para sa kasaganahan, at iayon ang ating mga kilos sa araw-araw sa mas mataas na layunin. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang 5 partikular na numero na, kapag napansin mo sa sagradong enerhiya ng Mayo, ay maaaring magbukas ng mga hindi inaasahang pintuan patungo sa kasaganaan at kapayapaan. Swerte na numero 1, bilang 3, balance at ang 3 hiyas. Ang unang numerong dapat bantayan ngayong Mayo ay ang 3, isang sagradong simbolo sa pananaw ng Budismo na tinatawag na 3 hiyas. Ang Buddha, ang gising na guro, ang Dharma, ang mga turo, at ang Sangha, ang komunidad. Sa mas simpleng paliwanag, ang bilang 3 ay paalala para hanapin ang balanse sa katawan, pananalita, at isipan. Hindi iyon ang ating mga kilos sa habag at karunungan. Para sa isang Pilipino, ito ay maaaring mga hulugang pagbibigay ng pantay na oras sa trabaho, pamilya, at espiritual na buhay araw-araw. Isipin mong nasa isang maliit na sari-sari store ka sa kapitbahayan pagkatapos ng misa tuwing linggo. Bumili ka ng paborito mong pandesal at kapeng barako. Pagbabayad mo, ang kabuuang halaga ay 3 piso. Kadalasan, itatapon lang ng karamihan ang mga barya sa bulsa. Pero kapag naalala mong ang 3 ay simbolo ng 3 hiyas, mapapahinto ka. Tahimik kang yuyuko para sa isang panalangin pasasalamat at magtatakda ng intensyon na maging mindful sa natitirang bahagi ng araw. Paano pa ulit-ulit lumilitaw ang 3 sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino sa Mayo? Narito ang ilang halimbawa. Numero ng jeepney route. Tumakay ka sa jeep na may numerong 3 papuntang Divisoria habang humahapay sa hangin ang banderang may panalangin na nakasabit sa salamin ni manong driver. Oras sa orasan. Tiningnan mo ang cellphone mo, eksaktong 3:33 ng hapon. Sakto pagkatapos mong bigkasin ang maikling dasal sa altar sa bahay. Total ng resibo. Habang namimili ka sa palengke, ang gulay at bigas mo ay umabot sa 33 piso. At bigla mong naramdaman ang init sa dibdib. Isang paalala na ang kasaganahan ay galing sa maalalahaning pagpili, hindi basta swerte lang. Kwento ni Mang Carlo, isang jeepney driver sa Quezon City, si Mang Carlo. Ilang linggo na siyang problemado dahil kakaunti ang pasahero at patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Isang hapon ng Mayo, napansin niyang ang odometer ng jeep niya ay tumama sa eksaktong 13,333 kilometro. Bigla siyang napahinto. Pinatay niya ang makina, pumikit, at inalay ang nalalabing biyahe ng araw bilang dana, kusang loob na pagbibigay sa paborito niyang templo. Kinagabihan, may isang pasaherong nagbigay sa kanya ng dagdag na tip. Eksaktong 3 piso. Sapat para sa panibagong refill ng diesel. Para kay Mang Carlo, ang bilang 3 ay hindi na basta numero lang. Isa na itong paalala na manatiling bukas palad, balanse, at bukas sa maliliit na milagro. Kaya kapag muli mong nakita ang 3 araw ng Mayo, sa kampana ng simbahan na 3 beses ang tunog,
sa presyo ng dolyar na nagtatapos sa 0.03 o kahit sa sabay-sabay na busina ng 3 tuktok, hayaan mong ito'y maging hudyat. Huminto ka saglit, huminga, at itakda ang intensyon para sa balanse. Sa trabaho, sa pamilya, at sa sarili mong landas espiritual. Sa paggawa nito, inaanyayahan mo ang enerhiya ng 3 hiyas upang gabayan ka patungo sa tunay na kasaganahan. Swerte na numero 2, bilang 5, ang 5 alituntunin at elemental na balanse. Ang susunod na numero sa ating listahan ay ang 5, isang bilang na malalim ang ugat sa pagsasanay ng Budismo sa pamamagitan ng 5 precepts o 5 alituntunin ng moralidad. Ito ay mga patnubay para sa tamang kilos, tamang pananalita, at tamang kabuhayan. Paalala ito na umiwas sa pananakit ng kapwa, pagkuha ng hindi sa atin, immoral na pakikipag-ugnayan, pagsisinungaling, at paggamit ng nakalalasing. Higit pa rito, kinakatawan din ng bilang 5 ang 5 elementong bumubuo sa ating pagkatao: lupa, tubig, apoy, hangin, at espasyo. Kapag iginagalang natin ang mga puwersang ito ng may pagninilay, nabubuo ang balanse sa ating sarili at sa ugnayan natin sa iba. Para sa mga Pilipino ngayong Mayo, maaaring lumitaw ang bilang 5 sa mga pinakapangkaraniwang sandali. Ngunit taglay nito ang malalim na mensahe. Isipin mong naglalakad ka sa Mataong Quiapo habang tirik ang araw sa umaga. Sumisigaw ang mga tindero, 5 piso lang ito. Nag-abot ka ng malutong na barya para bumili ng simpleng garlandang sampagita para sa iyong altar. Sa sandaling iyon, ang bilang 5 ay tila nagpapaalala. Paano ako makapagsasalita ng may kabutihan? Paano ako kikita ng marangal habang nananatiling tapat sa aking paninindigan? Narito ang mga halimbawa kung paano maaaring lumitaw ang 5 sa iyong araw-araw na buhay sa Pilipinas ngayong Mayo. Pamasahe sa jeep o LRT ticket. Eksaktong 15 o 25 piso ang bayad mo. Anumang multiple ng 5 na tila nagpapaalala sa iyo na isipin kung paano nakaaapekto ang iyong kilos sa komunidad. Address o barangay number. Nakatira o bumisita ka sa barangay 5 at habang dumaraan ka sa karatula, naramdaman mong paalala ito upang linawin ang intensyon mo bago ka pumasok ng bahay. Presyo ng bigas o gulay. Sa palengke, 50 piso ang isang maliit na bag ng bigas at kamote. Habang nagbabayad ka, tahimik mong ipinapangako na maglaan ng bahagi ng iyong biyaya pabalik sa iba. Kwento ni Ate Josephine. Isang guro sa pampublikong paaralan sa Davao si Ate Josephine. Araw-araw siyang naglalagay ng 5 piso sa kanyang munting kahon matapos ang panalangin sa kapilya. Hindi ito gawi lang. Ito ay alay na paalala sa kanya na panatilihin ang moralidad habang kasama ang kanyang mga estudyante. Isang hapon ng Mayo, napansin niyang gumagawa ng kabutihan ang kanyang mga estudyante. May tumutulong magbuhat ng libro, may nagsasalita ng magalang sa kapatid. Kinagabihan, ginawaran siya ng paaralan ng grant na 5,000 piso para sa mga kagamitang pampagtuturo. Para kay Ate Josephine, ang bilang 5 ay naging tanda na kapag iginagalang natin ang tamang pamumuhay, ang mga elemento ng ating buhay ay naaayos, nagdadala ng biyayang umaabot sa iba. Kaya kapag nakita mo ang 5 araw ng Mayo, sa presyo ng paborito mong taho, sa numerong nakapinta sa gilid ng jeep, o sa 5 patak ng ulan sa iyong bintana, hayaan mong ito'y maging paalala ng 5 precepts at ng balanse ng mga elemento sa iyong kalooban. Huminto, huminga ng malalim, at itanong sa sarili, paano ko mapaparangalan ang aking mga paninindigan ngayon upang mag-anyaya ng kasaganahan para sa akin at sa mga taong aking pinaglilingkuran? Swerte na numero 3, bilang 8, ang 8 landas at kasaganahan. Ang ikatlong numerong dapat mong bantayan ngayong Mayo ay ang 8, isang bilang na may malalim na kahulugan sa Budismo sa pamamagitan ng Eightfold Path o 8 landas, na gumagabay sa mga tagasunod tungo sa tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pananalita, tamang kilos, tamang kabuhayan, tamang pagsisikap, tamang pagninilay, at tamang konsentrasyon.
Higit pa sa etikal na aspeto nito, ang 8 ay madalas ding inuugnay sa kasaganahan at yaman. Ang simetrikal nitong hugis ay sumasagisag ng balanse, daloy, at kawalang hanggan. Kapag lumitaw ang 8 taon sa iyong buhay, tila isa itong paanyaya mula sa universo. Iayon mo ang iyong isipan at kilos sa mga landas na magdadala ng pangmatagalang biyaya. Isipin mong isa kang OFW sa Dubai. Mahabang oras ang trabaho, masinop na iniipon ang bawat dirham para sa pamilya mong nasa Cebu. Isang gabi, habang tinitingnan mo ang banking app mo, napansin mong nagtatapos sa 8,888 piso ang total ng ipon mo. Halimbawa, 8,888 piso. Sa kulturang Pilipino, ang inuulit-ulit na 8 ay itinuturing na napakaswerte. Tila hudyat na papalapit na ang kasaganahan. Huminto ka. Bulong ang panalangin, salamat Diyos. At iniaalay mo ang maliit na bahagi ng ipon sa pinakamalapit na templong Budista. Sa sandaling iyon, ang bilang 8 ay hindi na basta numero. Ito'y isang banal na kumpas. Paalala na manatili kang nakatuon sa tamang layunin at tamang kabuhayan. Narito ang mga karaniwang paraan kung paano maaaring lumitaw ang 8 sa buhay ng isang Pilipino ngayong Mayo. ATM withdrawal o remittance receipt. Tumanggap ka ng eksaktong 8,800 piso o napansin mong ang tracking number ng padala mo ay nagtatapos sa 8. Mapapaisip ka sa mga pinansyal mong layunin. Numero ng jeepney o bus. Sumakay ka sa jeep numero 8 papuntang Divisoria o sa bus 8 patungong Quiapo Church at habang nakaupo ka, naramdaman mong paalala ito upang magsalita ng may kabutihan sa buong biyahe. Bayad sa pag-ibig. Ang buwanang kontribusyon mo ay nagtatapos sa 8 tulad ng 8,800 na paalala upang igalang ang tamang kabuhayan sa pamamagitan ng masinop na pag-iimpok para sa kinabukasan ng pamilya mo. Kwento ni Kuya Jun. Isang call center agent si Kuya Jun sa Maynila. Araw-araw ng Mayo, napansin niyang eksaktong 8 tawag sa isang shift ang may 3 segundong katahimikan mula sa customer. Eksaktong sabay ng tahimik niyang pagbigkas ng budho sa kanyang puso. Dahil sa kuryosidad, sinubaybayan niya ang mga call number. At napansin niyang sa 8 tawag ding iyon, siya nakatanggap ng positibong feedback at misteryosong bonus points. Isang hapon, nabigyan siya ng hindi inaasahang performance bonus na 8,000 piso. Para kay Kuya Jun, ang bilang 8 ay naging patunay sa pangakong hatid ng Eightfold Path. Kapag malinaw ang intensyon at marangal ang trabaho, dumadaloy ang biyaya ng kusa. Kaya kapag nakita mo ang 8 araw ng Mayo, sa notification icon ng phone mo, sa presyong nagtatapos sa 8 sa tindahan, o sa karatula ng isang maglalako, hayaan mong ito'y maging senyas. Huminto ka, huminga, at ipangako sa sarili. Iaayon ko ang aking isipan at kilos sa kasaganahan at habag, at hayaang ang enerhiya ng Eightfold Path ang gumabay sa iyo patungo sa tunay na kasaganahan. Swerte na numero 4, bilang 9, kaganapan, habag, at mga siklo ng karma. Ang ika-4 na numerong dapat mong bantayan ngayong Mayo ay ang 9, isang bilang na iginagalang sa mga aral ng Budismo bilang simbolo ng kaganapan, habag, at ang pagtapos ng mga karmic cycle. Ang 9 ay kumakatawan sa 9 na antas ng meditasyon at 9 na birtud ng isang bodhisattva, mga katangiang tulad ng pagiging mapagbigay, matiisin, at may pusong maawain. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang 9 sa iyong araw-araw na buhay, paalala ito na malapit ka na sa isang mahalagang yugto. Ang mga binhi ng kabutihang itinanim mo noon ay nagsisimula ng mamunga ngayon. Sa mga Pilipino, ang 9 ay madalas na lumilitaw sa agos ng pang-araw-araw na buhay, lalo na sa isang masiglang buwan tulad ng Mayo. Isipin mong nakapila ka sa isang pwesto sa palengke, bibili ng sariwang talong at talangka. Habang kinukwenta ng tindera ang binili mo, lumabas ang total na 9 na piso. Bigla mong naalala ang mga panahong nag-abot ka ng barya, sa pulubi, o nagturo ng libre sa pinsan mo. Ang 9 ay naging paalala upang kilalanin at pahalagahan ang mga kilos mong may habag,
Baka ngayon na ang panahon ng kanilang pagbunga. Narito ang ilang partikular na sitwasyong Pilipino kung saan maaaring lumitaw ang siyam ngayong Mayo. Numero ng barangay o zone. Bumisita ka sa barangay siyam sa Paco sa mismong araw na may chanting session ng komunidad. Nadala ka ng damdamin at nag-alay ka ng siyam na puto bilang donasyon. Oras sa orasan. Napatingin ka sa orasan? Eksaktong 9:09 ng umaga, habang katatapos mo lang magdasal o magnilay, bago pumasok sa trabaho. Paalala ito na ang mabubuting intensyon mo ay sumasabay sa takbo ng iyong araw. Halaga sa resibo. Ang bayad mo sa jeep o electric bill ay nagtatapos sa 0.0 siyam, 100 at siyam na piso at 0 siyam na sentimo. Kaya't bigla kang huminto at tahimik na inaalay ang kabutihan mong ginawa kanina para sa isang taong nangangailangan. Kwento ni Aling Marisa. Isang may-ari ng sari-sari store sa Laguna, si Aling Marisa. Noong nakaraang taon, sinimulan niyang mag-donate ng 9% ng kanyang kita araw-araw sa isang munting charity sa kanilang barangay. Maagang bahagi ng Mayo, napansin niyang ang buwan ng kita niya ay nagtatapos sa 9. Eksaktong 9,100 na piso, kasabay ng imbitasyon ng barangay captain na sumali sa isang kooperatibang nagbibigay ng microloans. Hindi lang lumago ang kanyang negosyo, nakatulong din siya sa ibang kababaihan sa kanilang komunidad. Para kay Aling Marisa, ang 9 ay hindi na basta numero. Ito ay naging paalala na ang habag at pagbibigay ay nagdadala ng bagong oportunidad. Kaya kapag nakita mo ang 9 ngayong Mayo, sa plaka ng tricycle, sa text na nagpapaalala ng dasal sa 9:00 ng gabi, o sa kabuwang halaga ng grocery mo, hayaan mong ito ay maging paanyaya. Huminto ka, huminga ng malalim, at itanong, paano ko maipapakita ang habag ngayon upang ang aking buhay at buhay ng iba ay umusad patungo sa kaganapan at pagkakaisa? Sa pagtanggap sa enerhiya ng bilang 9, binubuksan mo ang pinto sa espiritual at material na kasaganahan. Tuwerte na numero 5, bilang 10, kabuuan, pagbabago, at mga bagong simula. Ang 5 at huling numerong dapat bantayan ngayong Mayo ay ang 10, isang bilang na sumisimbolo ng kabuuan, panibagong simula, at pagtapos ng isang siklo. Sa Buddhist numerology, ang 10 ay kadalasang kumakatawan sa transisyon mula sa 10 paramis, 10 perpeksyon, patungo sa ganap na kaliwanagan. Paalala ito na dinaanan na natin ang mga yugto ng pagiging mapagbigay, marangal, matiisin, masigasig, mapagnilay, at marunong, narito na tayo sa puntong lahat ay pinaghahalo upang maging panibagong simula. Para sa mga Pilipino, ang 10 ay sumasagisag sa pag-asa ng muling pagsisimula. Maaari itong paglulunsad ng munting tindahan, pag-a-apply ng bagong trabaho, o mas masinsinang paglalim sa spiritual na landas. Isipin mong isa kang OFW sa Saudi Arabia. Ilang buwan ka nang nag-iipon ng bawat real. Isang gabi ng Mayo, tiningnan mo ang remittance app mo at napansin mong nagtatapos sa 10 ang kabuuang ipon mo. Halimbawa, 10,000 at 10 piso. Bigla kang kinabahan sa tuwa. Naalala mo ang alay mong bigas at pulang itlog noong Kamayan Gathering sa Laguna. Isang tanda ng pasasalamat at biyayang pampamayanan. Sa sandaling iyon, ang bilang 10 ay higit pa sa numero. Ito'y isang paanyaya ng universo upang yakapin ang pagbabago. Mahinang bulong mo, mabuhay, habang ipinapanata mong ipadala ang bahagi ng pera upang magsimula ng maliit na sari-sari store sa inyong bayan, sabay hiling ng gabay para sa bagong kabanata ng buhay mo. Narito ang ilang partikular na sitwasyong Pilipino kung saan maaaring lumitaw ang 10 ngayong Mayo. Pamasahe sa jeepney o UV Express. Eksaktong 10 piso o 100 at 10 piso ang bayad, isang paalala na panahon na upang simula ng proyektong matagal mo nang inaantala. Presyo ng bilihin sa palengke. 1 kilo ng hilaw na mangga ay nakapresyo sa 10 piso at bigla mong naiisip na baka pwede kang magbenta ng mango smoothies bilang side hustle sa eskwelahan. Oras sa telepono. Napatingin ka sa phone,
eksaktong 10:30 ng umaga, habang katatapos mo lang ng maikling mantra ng pagbabago sa altar mo sa bahay. Paalala ito na ngayon ang tamang sandali upang planuhin ang susunod mong hakbang. Kwento ni Kuya Ben. Isa siyang tricycle driver sa Cavite. Matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng maliit na stall ng bigas. Pero natatakot siyang magsimula dahil kulang ang kapital. Isang umaga sa kalagitnaan ng Mayo, nanalo siya ng 10,000 piso mula sa paraffol ng barangay. Eksaktong halaga na nagtatapos sa 10. Pakiramdam niya ay malinaw ang mensahe. Ito na yon. Ginamit niya ang pera para bumili ng sako-sakong bigas at nagtayo ng isang payak na rice stall sa tabi ng repair shop ng kanyang ama. Ngayon, ang stall na yon ay hindi lang nagbibigay ng bigas sa mga pamilya, kundi tumutustos din sa matrikula ng kanyang anak. Para kay Kuya Ben, ang 10 ay naging tulay mula sa paghihintay patungo sa pagkilos. Isang paalala na posible ang kabuuan at panibagong simula kapag kinilala mo ang siklong iyong nilakbay. Kaya kapag nakita mo ang 10 ngayong Mayo, sa signage ng jeepney, sa promo poster ng sari-sari store, o sa huling numero ng electric bill mo, hayaan mong ito ay maging hudyat. Huminto ka, huminga ng malalim, at itanong, anong bagong landas ang handa na akong tahakin? Sa pagkilalang ang 10 ay pagwawakas ng isang kabanata at pagsilang ng panibago. Binubuksan mo ang sarili sa mga hindi inaasahang oportunidad at masaganang biyaya. Totoong kwento ng mga Pilipino. Mga numero na may dalang biyaya sa buwan ng Mayo sa Barangay San Miguel. Si Liza, isang single mom at may-ari ng sari-sari store, ay nagising isang umaga at napansing nagtatapos sa siyam ang kanyang electric bill. Naalala niyang noong nakaraang araw, nagbigay siya ng libreng almusal sa mga batang lansangan sa kanilang lugar. Para sa kanya, ito ay malinaw na senyas ng karmikong return. Pagsapit ng katapusan ng linggo, bigla ang dumami ang mga bumibili sa kanyang tindahan, karamihan ay bottled water at merienda, at sapat ang dagdag kita upang mabayaran ang matrikula ng kanyang anak. Samantala, sa abalang BPO district ng Makati, si Carlo, isang call center team leader, ay napatingin sa kanyang telepono at nakita ang numerong 8 na kumikislap. Eksaktong 8:08 ng gabi, pagkatapos ng isang mahabang shift. Mas maaga ng araw na yon, tahimik siyang nangakong magpapadala ng kaunting tulong sa kanyang matandang kapitbahay. Di nagtagal, inanunsyo ng kumpanya na ang kanyang team ang nanalo sa sorpresa nilang Employee of the Month Award. At bawat isa ay nakatanggap ng 8,000 piso bonus. Para kay Carlo, ito'y kumpirmasyon na nakita at pinarangalan ng universo ang kanyang bukal sa loob na kabutihan. Sa malayo namang Hong Kong, si Ana, isang OFW, ay napatingin sa kanyang remittance receipt at napansing nagtatapos ito sa 10. Tuwing weekend, ginagawa niya ang isang simpleng ritual. Isinusulat ang 10 sa isang sticky note at idinidikit sa altar bago tawagan ang kanyang pamilya. Makalipas lang ng 2 araw, tinawagan siya ng pinsan niya mula Cebu at inimbitahan siyang mag-invest sa isang maliit na coffee stand. Ang eksaktong halagang ipinadala ni Ana ang siyang kulang para makumpleto ang puhunan ng pinsan. Ang mga kwentong ito ay patunay na kapag ang pusong Pilipino ay bukas sa mga synchronicity na may inspirasyong Budista, ang mga numero ay hindi na basta nagkataon lang. Nagiging malumanay na kumpirmasyon sila na ang mga kilos ng habag at intensyong may pagninilay ay tunay na nagbubunga ng hindi inaasahang biyaya, lalo na tuwing buwan ng Mayo. Paano mapapansin at bigyang kahulugan ang mga numerong ito sa araw-araw na buhay ngayon na alam mo na kung aling 5 numero ang dapat bantayan? 3, 5, 8, 9, at 10. Pag-usapan naman natin kung paano mo sila talagang mapapansin sa gitna ng abalang araw bilang isang Pilipino at kung paano bigyang saysay ang kanilang presensya. Una, magsanay sa mindful seeing o maalalahaning pagtingin. Sa susunod na bumaba ka ng jeepney o MRT, pansinin ang sukli mo. Kapag nagbayad ka sa tricycle o sa sari-sari store,
Sandaling titigan ang eksaktong halaga ng perang ibinalik sa'yo. Natapos ba ito sa isa sa ating mga swerte, numerong nabanggit? Kung oo, huminto ka saglit at huminga ng malalim. Ang simpleng paghintong ito, kahit 2 o 3 segundo lang, ay oportunidad para itanim ang isang mabuting intensyon. Pangalawa, magtala sa isang number journal. Gamitin ang notes app ng phone mo o isang maliit na kwaderno sa bulsa. Tuwing makakatagpo ka ng 3, 5, 8, 9 o 10, isulat ang petsa, lugar, halimbawa, Quiapo Palengke, at isang maikling pahayag tulad ng nagdasal para sa tuition, nag-donate ng bigas, nagpadala ng remittance. Habang lumilipas ang mga araw, maaari mong mapansin ang mga pattern. Baka palagi mong nakikita ang 8 taos-pusong pagkakawang gawa o 9 na taos-pusong tulong na hindi mo inaasahang sukli. Pangatlo, gumamit ng mga pamilyar na ritual na Pilipino upang bigyang saysay ang numero. Halimbawa, kapag nakakita ka ng 5 sa resibo mula sa palengke, bulungin ang maikling mantra sa Tagalog. Salamat sa biyaya, gabayan mo po ako. Kung 10 naman ang nakita mo sa LRT ticket mo, tahimik mong ialay ang unang lagok ng kape sa isang panalangin para sa bagong simula. Panghuli, tandaan, hindi ito pamahiin. Ito ay tungkol sa mindful alignment, ang sining ng pagiging mulat at bukas sa mga senyas ng universo. Gamitin ang mga numerong ito bilang palatandaan na umaakay sa puso mo tungo sa kabutihan, habag, at balanse sa kilos. Tuwing humihinto ka at kinikilala ang isang numero, pinapalakas mo ang iyong intensyon. At dahil dito, mas nagiging bukas ka sa biyaya na dumarating sa hindi inaasahang paraan. Sa pamamagitan ng ganitong kamalayan, ginagawa mong bahagi ng iyong espiritual na buhay ang mga numero, hindi bilang swerte lang, kundi bilang tahimik, ngunit makapangyarihang gabay tungo sa mas maaliwalas at masaganang bukas. Isang payak na ritual na Pilipino para anyayahan ang mga numerong mapalad upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa mga swerte numerong ito. Subukan ng isang simpleng ritual na pinaghalong Budistang pagninilay at pamilyar na kaugaliang Pilipino. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, kundi tahimik na intensyon, panalangin, at pag-alay mula sa puso. Isang, maghanap ng tahimik na sulok, pumili ng isang payapang lugar sa bahay. Maaaring sa tabi ng iyong altar na may Santo Niño o sa maliit na Buddhist altar. Ilagay sa harapan mo ang malinis na papel at panulat. Sindihan ng isang maliit na kandila o lampara kung meron ka. Ang liwanag ay simbolo ng paggabay at pagmulat. Ikadalawa, isulat ang numero sa iyong palad. Tuwing umaga ng Mayo, pagkatapos ng maikling dasal o orasyon, pumili ng isa sa 5 numero. 3, 5, 8, 9 o 9. 10 sa iyong hindi dominanteng kamay. Halikaliwang palad kung ikaw ay kanan, isulat ng malinaw ang numerong iyong gamit ang panulat. Habang natutuyo ang tinta, pumikit at dahan-dahang huminga ng 3 beses. Sa bawat pagbuga, ulitin ang isang maikling panalangin o affirmation. Para sa 3, gabayan mo ako sa tamang balanse. Para sa 5, tulungan mo ako na maging mabuti at tapat. Para sa 8, bukas ang puso ko para sa bagong biyaya. Para sa 9, naway magbalik sa akin ang kabutihang ginawa ko. Para sa 10, bagong simula, bagong pag-asa. Mag-alay ng simpleng pagkain o dahon, kumuha ng isang piraso ng dahon ng saging, ilang butil ng hilaw na bigas o ilang pirasong bulaklak ng sampagita. Ilagay ito sa tabi ng kandila o lampara bilang pisikal na alay. Ang simpleng pagbibigay na ito ay isang alaalang ugat ng kulturang Pilipino at ng dana sa Budismo, ang kusang loob na pagbibigay mula sa puso. Ika-4 na itakda ang iyong intensyon. Pumikit muli at iangat ang iyong palad sa liwanag ng apoy na may ligtas na distansya. Isipin mong ang enerhiya ng numerong iyon ay gumagabay sa bawat hakbang mo sa araw. Maging ito man ay balance, 3, kabutihang asal, 5, kasaganahan, 8, habag, 9, o panibagong simula, 10.
Bulungin ang salamat po at hilingin ang paggabay sa sarili mong natural na pananalita, Taglish o Filipino, ayon sa iyong kalooban. 5. Dalhin ang presensyang may malay sa araw-araw. Huwag agad punasan ang numerong isinulat sa palad. Hayaan itong kusang mawala. Ito ay paalala mo na maging mulat sa mga senyas. Kapag nakita mong muli ang numerong iyon, sa karatula ng jeepney, sa resibo sa palengke, o sa notification ng cellphone, agad mong maaalala ang intensyon mong itinatag kaninang umaga. Sa pagsasagawa ng ritual na ito araw-araw, nililikha mo ang isang banal na ugali, na hindi lang tumatanggap ng swerte, kundi aktibong tinatahak ang landas ng mindfulness, pasasalamat, at bukas na puso. Sa bawat numerong iyong nakikita, tumitibay ang iyong ugnayan sa iyong layunin, at lumalalim ang daloy ng biyaya sa iyong buhay. Konklusyon at paanyaya ngayong Mayo. Tandaan mo ang 5 makapangyarihang numero. 3 para sa balanse. 5 para sa etikal na pagkilos. 8 para sa kasaganaan. 9 para sa habag. 10 para sa bagong simula. Sa bawat lagok mo ng kape, bawat tingin sa orasan, o bawat sukli mula sa jeepney, pansinin kung isa sa mga numerong ito ang lumilitaw. Kapag nakita mo sila, huminto ka saglit, huminga ng malalim, at alalahanin ang intensyon mo. Maaaring ito'y isang simpleng tulong sa kapwa o panalangin para sa pamilya. Kung nakita mo ang mga numerong ito ngayong Mayo, i-comment mo sa ibaba kung paano ka nito ginabayan o binigyan ng liwanag. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating Buddhist-guided na gabay at swerte tips. Tandaan, ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang sa pera. Ito ay nagsisimula sa puso, sa kabutihan, at sa pagkakaisa. Mabuhay ka, at naway dumaloy ang swerte sa iyo ngayong Mayo.